Come on, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Habang tayo ay umaawit sa Kanya, ibigay natin ang ating best na pagpupuri para sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Minsan pa walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Halika na't magtiwala sa Kanya. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Oh, Jesus! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Pagkat ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Pagkat ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka
kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapalay, aking natanggap na. Minsan pa, sinabi ng Diyos sa atin, sinabi ng Diyos, angat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Pagkat ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapalay, aking natanggap na. Minsan pa rumaragas ang pagpapala, naragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Ilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Maraming salamat, Lord, sa masayang pagpupuri, Panginoon, na pinuno mo ang aming mga puso, Lord, ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal, Lord, at Lord, ng galak sa aming mga puso, Panginoon, O Lord. Tunay nga, Panginoon, Lord, kami patuloy na aawit sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Lord, nakarapat dapat ka, Panginoon, sa aming mga pupapuri, sa aming mga labi, Panginoon, Lord. Dahil napakabuti mo sa bawat isa, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang awit namin, Lord God, ay alay namin para sa iyo, Panginoon, Lord. Hayaan mo nga, Lord, na ituon mo po ang puso't isipan namin para lamang sa iyo, Lord. Habang kami ay umaawit, Lord, punuin mo po ng pagmamahal ang aming mga puso. Balutin mo po kami ng iyong presensya, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. O, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Salamat po. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako.
pa ng tinig, tinuruan mong umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay. Jesus, Jesus ang pupuri. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, hindi ka mapapantayan, Lord. Jesus, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon
at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Tataas sa aking tinig, tataas sa iyo, tanging tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, ikaw lamang, O Diyos, ang sasabahin. Oh, Jesus, ikaw lamang ang itataas sa aming buhay, O Diyos. Pupurihin ka sa aming awit, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ang itataas. Luwalhatiin ka, O Diyos. O, purihin ang ngalan mo, sasambahin ka, Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, O Diyos. Oh, Jesus, hallelujah. Salamat po sa katapatan mo, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal, O Diyos. Oh, Jesus, pupurihin ka, sasampahin ang ngalan mo, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, tataas kita sa aking buhay. Jesus, sa'yo ang karangalan, Jesus, sa'yo ang papuri. Oh, Jesus, salamat po, salamat po, Panginoong Jesus. Oh, pupurihin ka, sasambahin kita, ikirarangal kita. Oh, Jesus. Yes, oh God, Lord. Maraming salamat, Lord,
sa kabutihang pinakita mo sa amin, sa katapatan mo sa amin, Panginoon Lord. Hindi ka nagbago, Panginoon. Nanatili kang mabuti sa bawat isa, Panginoon Lord. Pinakita mo yung pagmamahal, Lord, na hindi namin deserve, Panginoon. Pero Lord, ibinigay mo, pinuno mo, Panginoon, at nag-uumapaw pa, Lord God, ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon Lord. Kaya Lord, lubos ka naming pinasasalamatan, Panginoon. Lord, tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Kaya Lord, karapat dapat ka lamang itaas sa aming mga buhay, Lord. Patuloy kang manguna sa aming buhay, Lord. Panghawakan mo po ang aming mga buhay, Lord. Patuloy ka lang, Lord, maging mabuti, Panginoon, Lord. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa galak, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Lord. Kaya muli, itaas natin ang ating mga kamay at pasalamatan natin ang Lord sa kabutihang pinakita niya. Tunay nga, ang katapatan ng ating Panginoon ay hindi nagbabago. Siya pa rin ang ating Panginoon noon, ngayon at magpakailanman, O God. Maraming salamat, Lord. Muli, sa iyo na nga po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah, Lord! At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes to. Hindi ko kayo makita. Pwede bang ano? Ayan. Good morning! Ayan. Praise God. Kaya tayo pong lahat muna ay tumayo. Ayan. Praise God. At syempre, ngayong taong ito ay atin pong binubuhay sa ating puso ang pangako ng Panginoon sa atin. Yung pong tinatawag nating faith declaration. So, we will shout it 3 times. 2 po sa Ingles at 1 sa Tagalog. Atin pong isigaw ng malakas na may pananampalataya sa ating mga puso. Okay, ready? 1, 2, 3. In Christ Jesus, the Lord gives us unlimited favor as we focus on the work to do in 2022. Isa pa po. In Christ Jesus, the Lord gives us unlimited favor as we focus on the work to do in 2022. At sa Tagalog po, kay Kristo Jesus, ang Diyos ang nagbibigay sa habang tayo ay nawala ako dun, ha? Sige nga po, palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise God! At siyempre, for the first time, atin pong kakantahin. Sana ay nasa tono na tayo. Sa unang pagkakataon, kakantahin po natin ang ating declaration song. Okay, papangunahan po tayo ng ating worship team para introduce sa atin ang faith declaration song. Amen. Manatili tayong makatayo para awitin ang ating faith declaration song. Come on, palakpakan natin ang Lord na napakabuti para sa ating buhay. Come on, palakpakan natin ang ating Lord. Whoa, 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 O Jesus, kay buti mo,
Dakila ka sa buhay ko. Sa kapangyarihan mo lahat ay kaya ko. Binago mo ang buhay ko, liwanag mo ay taglay ko. Ang puso ko'y punong-puno sa piling mo. Ang iyong pangako, panghahawakan, pabor mo ay walang hanggan. Kagalakan, kapangyarihan, pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Kagalakan, kapangyarihan, pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Mananatilit lalugo, pumpon si suso ko. Putos mo, ninutos mo ang kayo'y sa'yo. Ang iyong pangako, panghahawakan, pormo ay walang hanggan. Kagalakan, kapangyarihan, pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Kagalakan, kapangyarihan, iyong pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Come on, patuloy natin i-declare sa buhay natin na napakabuti ng Lord. Come on tayo mawit. Lubos ang kagalakan, lubos kapangyarihan, lubos pagpapala mo'y lubos. Lubos ang kagalakan, lubos kapangyarihan, lubos ang papala mo'y lubos. Lubos ang kagalakan, lubos ang pangyarihan, lubos pagpapala mo'y lubos. Lubos ang kagalakan, lubos kapangyarihan, lubos pagpapala mo'y lubos. Kagalakan, kapangyarihan, pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Kagalakan, kapangyarihan, pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Pagpapala, iyong ligaya, rumaragasa. Pagpapala, iyong biyaya, rumaragasa. Ang ganda ng kanta natin, no? Talaga naman. Palapakan nga po natin, Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sabi doon sa chorus. Anong sabi doon sa chorus? Kagalakan, kapangyarihan, pagpapala, ang iyong, ano? Ang iyong biyaya ay rumaragasa. Grabe, ano? Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord God, for this great promise na ibinigay mo sa amin, Panginoon, dito po sa Vision Church, O God. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay nasa iyong puso, Panginoon. And you will never, never forget us, O God, Lord, because you have your covenant with us, O God, Lord. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, ito'y patuloy na mabuo sa aming puso, Panginoon. Salamat sa iyo pong walang hanggang pabor, Panginoon, na iyo pong pinapangako sa amin, Panginoon. Nawa ang mga bagay na ito hindi lamang namin isinisigaw, kinakanta, Panginoon, kundi ito'y nakikita,
nararanasan namin sa aming pong buhay, Panginoon, mula sa taong ito ng 2022, O God. Father, we thank you, Lord God, and as we continue, O God, Lord, with this celebration, Lord God, the Feast of Harvest, O God, Lord, giving our first fruit offering, O God, Lord, we believe, O God, Lord, that this is part of your will for us, O God, Lord, so that we can experience, O God, Lord, financial prosperity, O God, Lord, financial freedom, O God, Lord. Father, we thank you. We give you praise. We give you honor, O God, Lord, as we welcome continuously, O God, Lord, sa lugar na ito, ang presensya na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po, Lord, marami. Ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Sige nga po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Salamat. Aking magandang... Hindi narinig ng iba eh. Ayan. So sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, atin pong i-refresh ang kapahayagan ng Diyos sa atin dito po sa ating selebrasyon na ginagawa or gagawin, pinagdiriwang sa araw na ito, ang Feast of Harvest, which is yung tinatawag po nating paghahandog ng ating po mga first fruit offering. To some, this is new, but to many of us, kung kayo ay matagal na gawain ito, ay ito po ay ilang taon na rin nating ginagawa. From the very start na atin pong na-receive yung revelation na bagamat ito po ay nakita natin doon sa lumang tipan, pero atin pong nakita yung ating kaugnayan sa mga bagay na ito. At ito po ay sinabi ng Diyos na dapat ay ating ipinagdiriwang ng taon-taon. Amen po ba? So, atin pong isi-celebrate sa araw na ito ang atin pong tinatawag na Feast of Harvest o yung tinatawag nating paghahandog ng atin pong mga first fruit offering. Ang aking pong pagbabahagi sa inyo ay aking pong pinamagatan na Recovering What Was Lost by Giving My First Fruit Offering. For almost 2 years, dahil po sa pandemic, sa COVID-19 pandemic, ay atin pong na-experience. Hindi naman siguro tayo matatawag na exempted sa mga nangyayari po sa ating paligid because we are still here on earth. We're living nakasama ang mga hindi mananampalataya at ang daigdig na ito ay sabi nga ay patungo doon sa pagkasira. Pero alam nating lahat na tayo po ay ini-spare ng ating Panginoon sa lahat ng ito. Ganun pa man, may mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas din kung ano ang kanilang nararanasan. Amen po ba? Sino po sa inyo ang nag-positive sa COVID? Praise God. So, hindi ibig sabihin na tayo po ay Kristiyano na, hindi na rin po tayo mahahawa kasi nandito tayo eh. Amen po ba? But we thank God sapagkat yung protection ng Panginoon na kahit na tayo po ay makaramdam, makaranas ng mga sintomas, ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. That is our hope in God. Amen po ba? Yun yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kaya ito po yung aking ginamit na pamagat ay sapagkat bahagi po ng pangako ng Diyos sa atin ngayong pong taong ito ay yung pagre-recover. Okay? Ang ating pong punong pastor ay nagbigay o dinefine niya yung salitang pabor doon po sa ating isinisigaw ngayon na faith declaration kasi sabi doon sa ating faith declaration, in Christ Jesus, the Lord gives us unlimited favor as we focus on the work to do in 2022. So, dinefine po niya yung salitang favor at nakita ko po doon, dalawa doon po sa mga salita o letra na binigyan niya ng kahulugan doon po sa salitang favor, ang may kinalaman doon po sa tinatawag nating financial and material aspect of our lives. Amen po ba? Ang una ay yung tinatawag nating financial freedom.
At ang pangalawa ay yung recovery of all that was lost. Yung pong F at saka yung R, umpisa at saka yung dulo. Amen po ba? Kaya naman ako po ay excited to share again about these things sapagkat kailangan ay tumugon tayo. Amen? Kailangan tayo ay may gagawin para sa ganon ay ating maranasan yung mga pangakong ito ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga kahit ang ganda-ganda ng pangako ng Panginoon sa atin, pero kung wala naman tayong gagawin sa ganang ating bahagi, kasi yung bahagi natin hindi naman mahirap Amen po ba? Yung bahagi natin, hindi naman ito ikamamatay natin. Amen po ba? Ito po ay maliit na bahagi sapagkat yung malaking bahagi para sa katuparan ng tinatawag nating financial freedom, ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Amen. So yung maliit na bahagi na lamang na kayang-kaya nating gawin kung ating paniniwalaan, ito po ay magagawa natin at ito po ang kakatagpo doon sa ating pagdanas ng tinatawag nating pagpabor ng ating Panginoon ngayong taong ito. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? So sa pag-celebrate natin ng Feast of Harvest, which we celebrate it by giving our designated first fruit offering, atin munang tingnan muli yung pong talata kung saan ito ay ating hinango. Sa Exodus chapter 23, verse 14 to 16. Dito po nakasaad yung pong tatlong kapistahan na naisang Diyos na atin pong ipagdiwang. Okay? Nung last week we celebrated our tinatawag po nating Feast of the Passover o yung Feast of the Unleavened Bread. Amen. Tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na selebrasyon kung saan ay atin pong inalala yung pong kabutihan ng Panginoon tungkol sa ating pong kaligtasan at pangalawa ay tungkol sa ating kalayaan. Amen po ba? Salvation and deliverance. And this also speaks of our physical protection. Amen po ba? Kaya nga, lagi natin sinasabi, sa tuwing papasok ang taon, tayo po dito sa Vision Church, we always see to it na yung pong unang 3 linggo ng ating pong pagdiriwang, huwag natin niyang imimiss. Amen po ba? Ako, nung mentoring po natin kailan ba yun? Wednesday, medyo may dating sa akin talaga. Malakas ang dating sa akin nung binitawan ni Bishop doon sa, yung sinasabi niya na marami raw mga Kristiyano na para bang dahil sa nangyayari sa ating paligid, parang minabuti na lang na tayo manatili na lang sa bahay. Narinig niyo ba yon? Minabuti na lang na tayo manatili sa bahay, hindi na natin binigyan ng importansya yung pong pagdiriwang natin ng Passover, thinking that yung reason na kasi baka makahawa o kaya kailangan kong pangalagaan aking sarili. Pero doon ako medyo napukaw doon sa sinabi niya ganon, natatakot kang makahawa sa church, pero hindi ka natatakot makahawa sa mercury drug. Iwan po ba? Kahit alam mo may nararamdaman ka dahil kailangan mo yung gamot, bibili ka ng gamot dahil sa tingin mo essential yon, hindi ka nag-isip na baka makahawa ka doon. Amen po ba? Pero yung Passover, naisip mo baka makahawa ka. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Now, hindi naman natin sinasabing maging ano na tayo, maging ano ba nun? Pabaya o kaya ay ano yun? Careless. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi, kailangan maintindihan natin, yung Passover kasi, ano yun physical protection natin yun Yung mga tao nung una, yung mga Israelita, yung negligence nila in celebrating the Passover during their time causes them to experience chaos and pestilence. Amen po ba? Matinding mga kahirapan at mga salot ang kanilang naranasan during their time because they neglect to celebrate the Passover. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? At yun yung pinupunto ni Bishop doon sa kanyang mensahe nung last Wednesday. Sabi ko, oo nga, no? Minsan, kahit may nararamdaman na tayo dahil kailangan natin bumili ng gamot, essential yun
Pero hindi natin minsan nakikita, yung Passover, essential din yun. Amen po ba? Kung meron kang iti-take risk, dapat yung mga bagay na talagang mahalaga. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba? So hindi ako nagsisermon sa inyo. Pinagpapaalala lang po ako kasi nakuha ko yung kung sabi ko, oo nga no. Kasi nga minsan tayo, ang dali-dali nating mag-reason out na hindi kasi ganito eh, di ba? Pero kapag sa tingin natin kailangan mo pumunta ng palengke kahit may nararamdaman ka, kahit alam mong baka positive ka, di ba? Hindi mo naman iniisip yung mga nakapaligid sa'yo. Mahalaga, makabili ka ng isda, ng gulay at ng kung ano pang kailangan mo. Amen po ba? You don't care about others, but why? Yun yung punto ng mensahe ni Bishop nung nakaraan. Bakit sa ganung bagay, minsan ang bilis-bilis natin magdesisyon, hindi na lang ako pupunta. Amen. Gayong napaka-espesyal ng ating pagdiriwang. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba yon? Ako nga, yung boses ko nung nakaraang Sunday, para akong si Renz Birano eh. Kahit naman ngayon, parang ganun pa rin boses ko eh. Normal na sa akin yung lalo na pagka yung pinapasok ng hangin yung parang kinakapos ako. Nachuchok ako doon sa Pwede bang malamig na masyado eh. Pwede bang mamaya na lang magre-request na lang ako ng kung sakaling naiinitan na ako. Amen. Praise God. So, sabi dito sa verse 14, 3 times you shall keep a feast. To me in the year, you shall keep the feast of unleavened bread. You shall eat unleavened bread 7 days, as I commanded you at the time appointed in the month of Abib. For in it you came out of Egypt. None shall appear before me empty. And the feast of harvest, the first fruits of your labors which you have sown in the field, and the feast of ingathering at the end of the year, when you have gathered in the fruit of your labors from the field. So, ang linaw-linaw po, 3 kapistahan ng Panginoon, para sa Panginoon, ang atin pong dapat daw ipinagdiriwang taon-taon. Una is the Feast of the Unleavened Bread, which is the Passover. Second is the Feast of Harvest, which is yung ating paghahandog ng ating first fruit offering. And the third is the Feast of Ingathering, which we celebrated at the end of the year. Ito po yung ating pagpapasalamat sa Panginoon, knowing that yung harvest kasi na ating pong nararanasan, ito po ay nagtutuloy-tuloy. Amen po ba? Now, lahat ng ito, may significance po ito sa ating Panginoong Hesukristo actually. Dahil pag sinabing Passover, si Jesus yun eh. Amen po ba? Si Jesus ang ating Passover Lamb. Amen. Yung first fruit, si Jesus din yun, kung tutuusin. Bakit? Kasi si Jesus ang unang nakaranas na tinatawag nating first resurrection. Amen po ba? Na kung merong first resurrection, may second, may third, merong fourth, ibig sabihin tayo mga mananampalataya, katulad ni Jesus, kung naranasan niya ito, pararanas din sa atin ng Panginoon. Yung ingathering, tungkol din kay Jesus yun. Bakit? Kasi ito po yung parang pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Igagather niya lahat ng mga mananampalataya. Amen po ba? So lahat ng ito, nakapisahan ito, sa spiritual at sa physical, meron po itong kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And this kind of peace is the real feast. Amen po ba? Yung ating ginagawa, inakamulatan natin mga kapistahan, pista ng ganito, pista ng ganyan, mga po yun mga man-made peace. Amen po ba? Tayo ang gumagawa. Pero ito pong kapistahan na ito, ang Diyos ang siyang nagsabi na gawin natin, na i-celebrate po natin. Amen po ba? Amen? Now, the question is, naghanda ho ba kayo? Kasi sa araw na ito, in celebrating the Feast of Harvest, we will give our first fruit offering. And as I look back doon sa mga scriptures na makikita po natin sa Biblia, when we give our first fruit offering, bagamat hindi po ito yung kabuuan ng ating pong harvest, yung first harvest natin. But actually, sabi doon sa kanila, shift yun yung bungkus. Amen. Nakikita niyo ho ba sa palengke minsan, pagka magbabagong taon, merong mga bungkus ng ng palay ba yun? Binibenta?
Mga pampaswerte daw. Bumili ba kayo? Hallelujah. O, yung mga bilog-bilog lang binili nyo. Wala naman po yun doon. Ano? Ang importante nito yung pananampalataya natin. Amen po ba? Pero gusto kong ipakita lang, mayroong bungkus ng palay na nakikita tayo sa palengke. Amen po ba? Hindi karamihan yon, bungkus lang. But it represents. Parang ganun po yung ating first fruit. Hindi kabuuan ng sweldo mo kasi paano ka kakain? Paano ka gagastos dun sa mga kailangan mong gastusin kung buong sweldo mo, yung unang sweldo mo, ay ibibigay mo bilang first fruit mo. Hindi po ganun ang application nito. Amen. Kundi you designate a certain amount at dapat finest sa ano po sa lumang tipan dahil sila po ay ang kanilang handog ay more on crops. Yung harvest nila sa field nila. Ang pinipili nilang first fruit, finest. The finest, finest harvest. Yung pinaka maganda. Amen po ba? Pinaka mainam. Ibig sabihin, pagka tayo naghahanda ng ating first fruit, you give your best. Amen? Kaya nga, sinasabi natin to ahead of time para sa ganon, maipag-pray natin, Lord, ano po ba? Paano ba ako magbibigay? Hindi yung oras mismo, dudukot ka sa bulsa mo, tapos kung ano yung madukot mo, yan na yan. Amen po ba? Kailangan maintindihan natin, this is once in a year nating isineselebrate. Ang first fruit po, hindi ito lagi-lagi. Ito po ay minsan lang sa isang taon, bahagi ng ating selebrasyon na kapistahan, kaya tayo nagkahandog nito. Amen po ba? Kaya dapat natin itong maunawaan. Dapat finest, dapat best. Amen po ba? At dapat first. Kaya nga first fruit. Amen po ba? Dapat ito yung deklarasyon ng iyong una. Para ba sinasabi mo, Lord, eto na, natanggap ko na yung una mong ibinigay sa akin. That's why, inuuna kita. Amen po ba? Amen? Nakuha niyo po ba? Amen. So kaya nga ang tanong ko is, do you prepare for this? Naghanda ho ba kayo? How do you expect God to bless you financially this year? Magandang tanong po ito sa atin. Papaano mo ba inaasahan na ikaw ay pagpapalain ng Diyos sa iyong pinansyal na bahagi ng buhay ngayong taong ito? Bakit ko po ito tinatanong? Because I believe that the level of our giving, yung antas ng ating pagbibigay na gagawin, is determined by the level of our expectation. Amen po ba? Paano ka nag-i-expect? Paano mo ina-expect si Lord na ikaw ay be-blessed for the entire year of 2022? Amen. Kung paano mo yan ini-expect na gagawin sa iyo ng Diyos, ganun ka rin dapat naghahanda, ganun ka rin dapat nagbibigay. Amen po ba? Amen. Kasi dapat maintindihan po natin ang mga bagay ito. In giving our first fruit offering, we are acknowledging God as the true source of all our financial and material blessings. Kaya ho tayo naghahandog ng ating first fruit offering sapagkat nire-recognize natin, ina-acknowledge natin na ang Diyos ang true source, ang siya totoong pinagmumulan. Sa Kanya nang gagaling ang lahat ng pagpapala, pinansyal at material na pagpapalang ating tinatanggap. Amen po ba? And by giving it, we are declaring our faith. Sa ating pong paghahandog nito, ating pong ipinapahayag, ating dinideklara ang ating mga pananampalataya in trusting God for our succeeding harvest for the entire year. Amen po ba? Na mula doon sa ating unang ani, ating kinukuha, nagde-designate tayo ng certain amount, the finest, the best, na pwede nating ihandog sa Panginoon at mula doon ating ipinagkakatiwala sa Diyos at sinasabi natin sa Panginoon, Lord, Ikaw na po ang bahala sa akin kapirahan, sa aking material at pinansyal na buhay mula ngayon hanggang sa matapos ang taong ito. That's how we give our first fruit offering. Amen po ba? Na bago po natin gawin ang ating paghahandog ng ating mga first fruit offering,
Nais ko munang talakhayin ang ilan sa mga bagay na nabanggit nga ni Bishop doon sa ating pong faith declaration because it has something to do, may connection doon sa ating pag-celebrate ngayon. Because ang ating dinidil dito, when we are celebrating the Feast of Harvest, o yung tinatawag po nating first fruit offering, giving our first fruit offering, ang dinidil po sa atin ng Panginoon dito is yung ating financial freedom. Amen po ba? Financial freedom. Sabi natin, financial freedom. Amen. So kung ang anointing has something to do with our spiritual aspect of life, okay? Yung kumbaga sa parang yung continuity natin, yung spiritual natin, tayo'y hawakan ng Panginoon para tayo'y hindi titirik sa kalagitnaan ng ating pagtakbo sa taong ito, kundi tayo'y sa pamamagitan ng anointing ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin because we receive the anointing of oil. Anong mangyayari? Ito ang magsusustain sa atin all throughout the year. Amen po ba? Now, yung Passover, it has something to do with the physical protection. We are claiming that God will protect us through His blood because dun sa Passover, ang pinaka-importanting factor doon ay yung nakita natin that the blood caused them to be spared. Amen po ba? From the plague of death na dumaan doon sa Egypt. Amen po ba? Yung pong dugo ng hayop na pinahid nila sa hamba ng pintuan nila, yun yung nagsilbing proteksyon para sa ganun hindi sila datnan. Yung tinatawag na salot ng kamatayan. Amen po ba? Yun yung nag-spare sa kanila doon sa bagay na yon. Ganon din po sa ating buhay ngayon. Yung dugo, hindi ng hayop, kundi ng ating Panginoon Kristo na nakapahid sa ating buhay, ito nagsisilbing protection po natin ngayon. Amen po ba? Amen. Now, itong first fruit na sinasabi natin, it has something to do with the financial aspect of our lives. Amen po ba? Ito po ay may kinalaman naman sa atin po mga pananalapi, yung buhay nating pananalapi. Kagaya na sinabi ko kanina, yung favor doon sa unlimited favor na yan, dinefine niya ni Bishop na yung F ay financial freedom. Amen. So it has something to do with our financial material aspect of life. While yung R, dinefine niya yan na recovery of all that was lost. I believe it has also something to do with the material aspect of life. Amen po ba? Sa pagdaan ng pandemic sa ating buhay, sa loob ng halos 2 taon, tayo'y naririto pa rin. Mayroon pa rin Omicron. Yung pong mga bagay na dapat nating nararanasan, marami po sa atin ang para bang na-withheld yung mga blessings po natin. Amen po ba? Kumbaga sa parang dapat tatanggapin mo na, biglang nawala pa di ba? Inagaw ng kaaway. Pero pangako ng Panginoon sa atin ngayong taong ito, this is the year of recovery. Amen po ba? Excited po ba kayo? This is the year of recovery. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin, Panginoon. Ito ay taon ng pagbawi na anuman ang mga bagay na ninakaw ng kaaway sa ating buhay, ito ang taon na babawiin natin ito. Amen po ba? God will cause us to recover all. Amen. Hallelujah. Praise God. So, sabi ng Leviticus chapter 26 verse 9, it says, "For I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you, and confirm my covenant." Amen. Sa taong ito, hindi nahahayaan ng Diyos na magpatuloy pa yung mga naranasan natin dati. Amen po ba? God will turn it around as we take heed and obey on His specific word of instructions. God will move favorably on our behalf. Amen po ba? Kikilos siya sa ganang atin. Amen po ba? Now, kung titingnan po natin, itong Leviticus chapter 26 verse 9, ang konteksto po nito, ng talatang ito is, the promise has something to do with our obedience. Ito pong pangako ng Panginoon, sabi kasi rito "For I will look on you favorably
and make you fruitful, multiply you, and confirm my covenant with you. Ang ganda-gandang pangako ng Panginoon. But you know, the very context of this verse, kung titingnan po natin yung buong mga talata, it has something to do with our obedience. Yung palang mga pangakong ito ay gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng ating po mga pagsunod. Amen po ba? Keeping our covenant. Kasi si Lord, covenant keeping God siya. So dapat tayo rin. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw rin. Amen. Dapat yung ating pagsunod sa Panginoon ay magpapatuloy. Alam niyo, kung tayo medyo naging pasaway sa mga nakalipas sa mga panahon, dapat magbago na tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat magbago ka na. Sabi nung sinabihan mo, ba't ako? You know, kasi in one way or another, sa buhay po natin, meron tayong mga area sa buhay na para bang nagiging pasaway tayo eh. Amen po ba? Pag-attend natin sa church, nagiging pasaway pa rin tayo eh. Amen po ba? Yung tipong alas 9 yung service, tapos dadating ka alas 9:30. Amen po ba? Ay, hindi pa pagiging pasaway yun? Amen. Now, minsan masakit sa pandinig natin, sabihin tayong pasaway, pero come to think of it, let's realize that in one way or another, nandun talaga tayo sa ganung kalagayan. And whether you like it or not, it affects your blessing. Amen po ba? Maniwala ka sa hindi. Tanggapin mo man o tanggihan mo, yun ang katotohanan. It affects your blessing. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Alam nyo, pagka sa kumpanya, halimbawa, ang pasok nyo alas 7, pumasok ka ng alas 9, don't expect na buo ang sweldo mo. Sweldo yun sa kumpanya. Amen. May karapatan ka ba magsabi doon sa employer, bakit naman ako? Pumasok naman ako anong oras ka pumasok? Nasaan yung productivity mo doon? Amen po ba? Now, siyempre sa Panginoon, may kasama ng pabor. Pero dapat makita po natin. Amen po ba? Amen? Nakukuha niyo po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag ka nang maging pasaway. Paano pa tayo nagiging pasaway? Sa buhay natin ito. Hindi naman ibig sabihin Kristiyano na tayo, hindi na tayo nagiging pasaway. Marami sa atin pasaway pa rin eh. Amen po ba? Pinag-cell group tayo ng Panginoon, ayaw mo mag-cell group. Amen. Dami mong dahilan. Amen po ba? Tapos gusto mo blessing. Meron mo ganun. Sabi doon sa ating sinisigaw, as we focus on the work to do. Amen po ba? Gusto mo lang unlimited favor pero yung work ayaw mo. Walang ganun. Amen po ba? Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Parang wala na akong nakakausap dito Sarado ba yung pinto? Sarado? May lumabas ba? Parang kasi hindi ko na maramdaman sila Nagbibiro lang po ako. So, it has something to do with our obedience. Ito mga pangako ng Panginoon, ang ganda-ganda di ba? God will look on us favorably. Pero mga kapatid, basahin niyo yung blessings in obedience, ang nakalagay na title dyan Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? So, I believe that God did not change. Bagamat ang kausap ng Diyos sa mga talatang ito ay ang mga Israelita, but I believe that God did not change the principles. Kasi pag nag-aaral po tayo ng lumang tipan, siyempre tinitingnan natin, ano yung literal na meaning? Ano yung mga pangyayari? Pero, paano natin ito ilalapat sa ating kapanahunan ngayon? Paano? Tinitingnan natin yung prinsipyo. Ano ba yung mga bagay na nakikita nating nangyayari noon na ito rin ay pwedeng mangyari sa atin ngayon? Amen po ba? Sometimes ang tawag dito, it can be interpreted as spiritual in nature. Amen po ba? But also there are things that we can do it literally
Yung ibig sabihin yung physical na kalagayan. Amen po ba? Amen? So I believe that God's desire to bless the entire humanity remains and continues to all generation. Alam nga na mga ang gusto lang pagpalain ng Diyos ay sila sa panahon nila. Amen po ba? Bakit pinaabot pa sa atin ang Biblia kung hindi rin lang naman ito para sa atin? Amen po ba? Bakit pa ito ituturo sa atin kung wala naman itong pakinabang sa atin? Amen po ba? So I believe with all my heart na hindi lamang yung mga tao noon na literal na kinakausap ng Diyos, kundi ang bawat isa sa ating tumanggap, nanampalataya sa Panginoon at nagbabasa ng Biblia, ito'y para din sa atin. Amen po ba? Now, we always say that our financial freedom starts 2,000 years ago when Jesus faced death on the cross. Saan nagsimula yung ating financial freedom? Nagsimula po ang ating financial freedom nung si Jesus ay napako sa krus. Nung si Jesus ay humarap sa kanyang kamatayan sa krus. Amen po ba? Amen? The shedding of His blood coming from His head that touches the ground when He was crowned with the crown of thorns, and the blood shed from His nail-pierced hand redeems us from the curse of poverty. This is the truth about our financial freedom. Saan nagsimula? Doon sa ginawa ni Jesucristo. Amen po ba? Doon tinuldukan ni Jesus yung tinatawag na pagdaloy ng sumpa sa ating mga buhay. Amen po ba? Dulot ng kasalanan. Nung binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, tayo'y tinubos, hindi lamang sa kasalanan, kundi yung sumpa ay kanyang binawi. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Sa papaanong paraan, sinasabi natin, sa pamamagitan ng dugo na pumatak mula sa kanyang ulo, nung pinutungan siya ng koronang tinik, bumagsak sa lupa, it redeems the land, amen, the ground, and yung dugo na tumigis mula sa kanyang napakong kamay, it redeems our hand from being unproductive. Amen po ba? Yung tipong kahit nagtatrabaho tayo, kahit nagpapakapagod tayo, parang wala nangyayari, it's because our hand is cursed, under curse. Amen po ba? But through the shedding of the blood of Jesus Christ, ano nangyari? Tinubos ng Panginoon ang ating mga kamay, ibinalik yung pagiging produktibo ng ating kamay. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Pinagpalang muli ng Diyos ang ating mga kamay, na anuman ang gawin nito para sa ating mga paghahanap buhay, sa ating po mga paggawa, pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? At yung ating workplace, amen po ba? Yun din ay tinubos na ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung tutuusin, sa buhay po natin, kahit saan ka mapunta, dala-dala mo ang pagpapala. Amen. Syudad ka man o mapa-probinsya, kapag ka naiintindihan mo mga bagay na ito, hindi mo sasabihin, kasi nasa probinsya ako kaya ganito ang buhay namin Hindi. Bakit? Kasi pinagpala ka ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba yon? Dala-dala mo ang pagpapala ng Diyos. Nung tinanggap mo si Jesucristo sa iyong buhay, ikaw ay tinubos ng Panginoon. At yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang benepisyo nito ay ibinigay sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, pinagpala ka na ng Panginoon. Dapat mong malaman yan. Amen po ba? Minsan, ang feeling natin o isip natin sa sarili natin, tayo'y kawawa. No, wag mong isipin sarili mong kawawa. Maari may mga struggle ka sa buhay ngayon, pero kapatid, wag mong isipin kawawa ka. Amen ba? Ang totoo niyan, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaya lang dapat mong maunawaan ano ang mga bagay na dapat mong ginagawa. Amen? Dahil kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pero wala kang ginagawa, abay, mararanasan mo pa rin yung epekto ng para kang sinumpa. Pero kung tutuusin, wala ng sumpa, pero para ka pa rin nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi yung dapat mong ginagawa,
hindi mo naman ginagawa. Nakukuha niyo po ba? So yung ginawa ni Jesus, yung pangyayaring iyon ang nagpatigil. Yun ang nagputol ng sumpa ng kahirapan sa buhay ng tao. Kaya nga, ang bawat taong tumanggap at kinilala ang ginawa ni Jesus para sa kanyang buhay ay nagiging recipient, beneficiaries ni Lord ng kanyang mga pagpapala. Remember that all the blessings of God flows through Jesus Christ. And if you are connected to Jesus, then dadaluyan ka. Kung hindi ka connected kay Jesus, dahil ang pagpapalang Panginoon, kinontain niya sa pamamagitan ni Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya dito rin pumapasok yung kahalagahan na dapat ang bawat tao makilala niya, matanggap niya si Jesus. Para yung mga pagpapala ng Diyos, maranasan, dumaloy sa Kanya. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Now, palagi ko din sinasabi at ipinapaunawa sa aking pagtuturo na ang financial prosperity starts to operate when we begin to apply the principle in the kingdom of God. Amen. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Kailan pinutol, kailan hininto ni Lord yung curse? Nung siya ay nagtigis ng kanyang dugo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Amen po ba? Pinutol niya ang sumpa, pinatigil na ang pagdaloy sa iyo. Kaya lang, dapat mo rin maunawaan that financial prosperity starts to operate sa buhay mo when you begin to apply the principle. Amen. And that is principle of sowing and reaping. Ito sinasabi ko, kung wala kang gagawin, edi wala din. Wala na nga ang sumpa, putol na nga ang sumpa, pero para ka pa rin sinumpa. Bakit? Kasi hindi mo nararanasan yung bunga ng pagpapala. Bakit hindi mo nararanasan yung bunga ng pagpapala? Kasi wala kang ginagawa. Ano yung dapat mong gawin? Yung prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Amen. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Ano ang sabi sa atin ng Genesis chapter 8, verse 22? Genesis chapter 8, verse 22. Sa NIV, sabi rito, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ano yung sabihin ng will never cease? Abay, ito'y nagpapatuloy. Amen po ba? Hindi ito matitigil. Tuloy-tuloy yan. Yung seed time and harvest daw. Yung pagtatanim at yung pag-aani, nagtutuloy-tuloy yun. Kung paano yung taglamig, tag-init, yung summer and winter, day and night, nagpapatuloy, it's the same thing with the seed time and harvest. Amen po ba? Habang ikaw ay nagtatanim, ikaw ay mag-aani. But the moment you stop planting, later on, harvest time will cease. Amen po ba? Kaya maganda na maintindihan natin, abay dapat pala maging buhay natin talaga yung pagtatanim. Amen po ba? Amen. Saan kayo nakakita na mga nasa matinong isip ng mga farmer na minsan lang nagtatanim pagkatapos nag-expect ng continuous harvest? Wala. Alam nila na yung harvest nila, nakadetermine yun doon sa kanilang pagtatanim. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Kaya nga kahit binabagyo sila, di ba? Minsan, abay malapit nang i-harvest yung mga palay nilang mga tanim, halos naninilaw na. Biglang dumating ang bagyo, hinampas yung mga pananim nila, bagsak, nasira. Hindi ho sila tumitigil eh. Pag umayos uli ang panahon, ayan na naman sila. Magtatanim na naman sila, hoping that on this
seed na kanilang itinatanim, they will reap a harvest. Amen. Kasi ganun talaga ang buhay. Kailangan tuloy-tuloy lang. May pandemic o wala, ang pagtatanim hindi dapat hinihinto. Amen. Amen po ba? Pwedeng ang pagtatanim mo, nababawasan ang binhi. Pwedeng dumarami. Pero yung pagtatanim, dapat hindi tumitigil. Amen po ba? Ano ba, kagaya ngayon, pandemic, lalo na nung unang taon natin, di ba, talagang lockdown, tumigil yung mga trabaho, tumigil ang mga negosyo. Anong expect mo? Pero dapat alam mo bilang Kristiyano, naniniwala sa salita ng Diyos, seed time and harvest never cease. Hindi ka titigil sa pagtatanim. Amen. Amen po ba? Online o on-site, it doesn't matter. Dahil alam natin yung prinsipyo, seed time and harvest never cease. Amen po ba? Yung mga taong hindi alam ang mga bagay na ito, abay, pagka wala sa church, wala na rin. Tigil na rin ang pag-iikapo. Tigil na rin ang pagbibigay. Bakit? Kasi yun ang hinahanap ng pagkakataon, yung wala sila sa church. Kasi hindi na ako magbibigay. Amen. Sino nawawalan? Siyempre, nawawalan din yung simbahan. Pero sino ang talagang maapektuhan nito? Di ikaw. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? So bilang mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo at nagsasabing naniniwala sa Biblia, napakahalaga na ating maisabuhay ang prinsipyong ito upang ating tunay na maranasan ang pangakong kasaganaan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 7? Galatians 6:7. Sabi po ng talatang ito, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Alam niyo yung principle na yan. It operates in all aspect, in all areas ng buhay natin. Amen po ba? Hindi lang ito patungkol sa finances, yung principle ng sowing, reaping, sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Pag ikaw nagtatanim ka ng kabutihan, aani ka rin ng kabutihan. Maaring hindi dun sa taong iyong pinagtaniman, maaring sa ibang tao. Maaring hindi ngayon, pero sa darating na mga panahon. Amen mo ba? You will realize that what you sow, you will reap. Amen mo ba? Alam niyo yung mga taong mabubuti ang puso, maraming natatouch na buhay, mapapansin niyo po sa kanilang burol pagka namatay. Malalaman mo ang isang tao kung marami siyang nagawang kabutihan o marami siyang natouch na buhay sa mga taong nakikiramay sa kanila, sa kanyang kamatayan. Amen po ba? Bakit yung iba nag-hire pa ng crying ladies? Alam niyo kusa yun eh. Ang tao, pag natouch mo yung buhay ng isang tao, sa panahon na ikaw ay nangangailangan, o sabihin natin ikaw ay merong, kailangan mong, nakukuha niyo yung ibig sabihin? Sa panahon na ikaw ang nandun sa ganong kalagayan naman, babawian ka. Amen po ba? Ano ba kayo? Because what you sow is what you will reap. Sometimes, ang pagtatanim, nakakadiskaril din. Gagawa ka ng mabuti sa kapwa, gagawa ka ng kwento. Amen ba? But as long as alam mo yung puso mo, as long as alam mo yung motibo ng puso mo, bakit mo ginagawa ang mga bagay na yan, you don't care kung ano ang sinasabi ng iba. Si Doc Willie nga nakikita ko sa kanya. Di ba na-COVID si Doc Willie? Updated ba kayo? Na-COVID siya, nasa day 5 na yata siya ngayon ng Omicron.
parang umiinit ang ulo niya eh. Ano, kasi yung iba, sa comment section, minsan, ando na nga yung kalagayan ng tao, mababasa mo pa na, para bang pinupolitika siya. Ayan kasi, ganyan, mga tipong ganon eh. Oh, isa ka ring bayaran para mas lumawak pa yung yung COVID. Yung mga nagko-comment, yung mga galit sa galit sa bakuna, yung galit sa COVID. Tayo rin naman galit din tayo sa COVID, pero hindi naman tayo ganun. Amen po ba? Pero yung iba, akala nila kasi sabi ni Doc Willie, hindi na ako naniwala talaga sa mga pandemic na yan. Bakit? Naranasan niya eh. Amen po ba? Sabi ng iba, yung mga taong hindi naniwala sa COVID, maniniwala ka kapag naranasan mo. Kapag naging critical ka, doon mo sasabihin, totoo pala. Amen po ba? Pero hanggat wala kang nararanasan, sabihin mo, ay, mga ano lang yan, pakanalan yan, mga antikristo yan, mga 666 yan, mga ano yan. Amen po ba? Ang gagaling ng mga mag-isip, no? Nakabasa ako ng sa isang GC. Sabi ganon, pinakita niya yung Delta at saka Omicron. Nung minatch-match niya ganon, nakalagay doon, media control. Sabi, ang gagaling mag-isip ng mga taong ito para lang masabi na ito yung mga nila. Pero hindi naman natin sinasabi, it could be possible na meron talagang media control. Pero anong dapat mong gawin? Abay, doon ka mag-focus. Focus on the work to do. Amen. Ang iba naghahanda sa pagdating ni Lord. Alam nyo, kung ginagawa mo yung dapat mong gawin, wala ka nang dapat paghandang gagawin. Ginagawa mo eh. Pero kung wala kang ginawa, abay maghanda ka. Bakit? Wala ka pang ginagawa eh. Andiyan pa ba kayo? Hindi ko maintindihan yung iba eh. Sa bagay, di na naman natin sila masisisi. Kanya-kanyang lang yan eh. Conviction. Okay, so sinasabi natin, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So always remember this. You can only reap in what you have sown. Makapag-aani ka lamang doon sa iyong mga itinanim. Kaya, paglaro-laruin mo yung isip mo doon, sa bagay na yan, may isip mo, pag wala ka talagang itinatanim, wala kang asahan. Amen mo ba? Some of you might be thinking, why in this church we teach about financial prosperity? Yung iba kasi galit sa teaching about financial prosperity. Siya sabi nila, ay, mga prosperity teacher yan, preacher. Diba? Mga mukhang pera. Ikaw ang mukhang pera. Kaya pagka wala kang pera, anong ginagawa mo? O di lungkot na lungkot ka. Bakit? Hindi mo tinuturo yung prinsipyo ng Biblia eh. Amen po ba? Can you just imagine kung halimbawa ang church, lahat tayo, ayaw natin magbigay, ayaw natin mag-ikapo, hindi tayo nagpa-practice sa generosity. Saan kaya pupunta ang gawain natin? Amen po ba? Pasalamat tayo hindi pa nagbabago ng rental dito kasi dito yearly nagbabago ng 10% eh. Ngayon nasa 19,000 plus pa rin tayo, 19,860 ang upa natin. Baka hindi po alam ng iba yun. Baka akala natin tayo gumagamit lang tayo rito. Hindi ho, umuupa tayo rito. At kung hindi natin nakikita yung bagay na ito na tayo ang ginagamit ng Diyos to provide for the needs of the church, sabihin natin, bahala, kayo na lang magbigay. Basta ako, attend lang ako. O, paano yun? Kung sa pag-attend mo lang, ikaw po bahagi, darating ang araw, wala ka ng atin ng church. Bakit? Hindi tayo makakaupa. Amen po ba? But God is faithful. Bakit? Kasi tinuturo niya sa atin yung ating bahagi kung paano tayo pagpapalain ng Diyos at kung paano rin naman tayo nagiging pagpapala sa simbahang ating kinabibilangan. Kasi two-way yan eh. Kailangan maintindihan mo, hindi ka lang dapat umaasa na ikaw ipagpapalain ng simbahang iyong kinabibilangan, kundi dapat ikaw rin nag-iisip kung paano ka magiging pagpapala.
sa simbahang iyong kinabibilangan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. So maybe some of you might be thinking why in this church we teach about financial prosperity. Bakit kasama sa ating mga tinuturo ang tungkol sa financial prosperity? Hindi ba pwedeng wag na lang natin pag-usapan tungkol sa pera? Hindi ba pwedeng wag na lang natin pag-usapan tungkol sa pagbibigay o sa pagiging generous? Hindi ba pwedeng wag na lang natin yan talakayin? Yung tungkol na lang sa second coming. Yung tungkol na lang sa sa righteousness. Alam niyo, kasama din yan yung tungkol sa righteousness eh. Amen po ba? You know, we teach this because it was written in the Bible. Alam niyo po ba, ang Bible, 60 to 70% ng nilalaman ng Biblia may kinalaman sa pera. Alam niyo po ba yan? 60 to 70% may kinalaman tungkol sa pera. Or hindi man directly tungkol sa pera, tungkol po sa tinatawag nating stewardship. Amen. Ang daming mga parable in the New Testament at ituturo, sabi na pinagkatiwala ng ganito, pinagkatiwala ng ganyan. Di ba? 5, 3, 5, 2, 1. Meron pang ibang mga parable na ginamit. Para saan to? Para ipakita sa atin na tayo ay katiwala ng Panginoon sa mga resources na meron tayo. Amen po ba? And it has something to do with the material and financial aspect of life. Amen. So, the reason why we teach about financial prosperity is because it was written in the Bible. Nasa Biblia eh. Alam nga namang nakasulat sa Biblia, hindi mo ituturo. Alam mo, nakasulat sa Biblia, hindi natin pag-uusapan. Amen. Anong gagawin natin? Mamimili na lang tayo ng ating pag-uusapan? Mali. Amen po ba? It's because we believe that true prosperity, kaya natin tinuturo ito, because we believe that true prosperity involves all aspect of our life. Amen? Yung totoong kasaganaan, hindi lamang naman yan sa isang bahagi, kundi it covers all aspect ng buhay natin. Pag sinabing all aspect ng buhay natin, spiritual. Okay? Yung prosperity natin, may kinalaman din yung ating spiritual. Dapat ikaw ay lumalago. Prosperity ang tawag doon. Yung paglago natin sa spiritual natin buhay. Pagyaman ng ating mga katotohanan ng nalalaman sa Biblia. Amen? Yung pag-increase ng tinatawag na revelation, knowledge. Prosperity ang tawag doon, spiritual prosperity. Pero kasama din yung physical prosperity. Ano yung physical prosperity? Abay di yung iyong kalusugan. Hindi ba sabi ng iba, health is wealth. Naniniwala ba kayo doon? That health is wealth? Yes. Bakit health is wealth? Pag malusog ka, hindi mo na kailangang pumunta sa Mercury para bumili ng gamot. Pag malusog ka, hindi mo kailangan magpa-confine sa hospital at doon magbabayad ka ng confinement fee. Amen po ba? Hindi ka na magbabayad ng doktor. Amen po ba? Ibig sabihin, health is wealth. Amen po ba? Pag malusog ka, kayamanan yan. At gusto ng Panginoon yan sa atin. Another one is yung finances. Sa financial mo. So, spiritual, physical, and financial. Alam nga namang ikaw ay taas-taas ng iyong revelation knowledge. Pagkatapos, malusog ang katawan mo, pero lagi ka namang nangungutang. Amen po ba? Maya't maya, sabihin mo na, Mare, pwede bang, kumusta ka? Yan, mga tipong, kumusta ka? Anong sunod sa kumusta? Pwede ba makautang? Andiyan pa ba kayo? Sino sa inyo ang gusto maranasan yung tinatawag na spiritual prosperity? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang gustong maranasan yung physical prosperity? Sino sa inyo ang gustong maranasan yung financial and material prosperity? Praise God. Yan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, sumulat si John,
kay Gaius sa 3 John 2, yung ikatlong sulat ni Juan. Laman ng panalangin ni John kay Gaius, ito. Sabi niya, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well." It covers the 3 aspects of life. Amen? The spiritual, the physical, and the financial aspect of life. Amen po ba? Bakit ipinapanalangin ni John kay Gaius yung bagay na yon? Batay doon sa kanyang sulat na yon. Because he believed that it is the will of God. Kalooban ng Diyos ang bawat tao makaranas ng kasaganaan sa spiritual, kasaganaan sa physical, kasaganaan sa pinansyal at material na buhay. Amen po ba? Kaya sabi doon that all may go well with you. Lahat ay maging mabuti para sa iyo. Yun ang panalangin ni John. And ako'y naniniwala, kaya niya ito pinapanalangin because naniniwala si John na ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Amen po ba? Amen. So, it's because, bakit natin tinuturo ang financial prosperity? It's because you need to experience it. Kailangan mo, kailangan ko maranasan natin. Amen po ba? Alam niyo mga tao sa daigdig na ito, to see is to believe. Yung faith ng mga tao, nakabatay doon sa to see is to believe. Ipakita mo muna sa akin. Kapag ka may nakikita sila sa iyo, doon sila magsisimulang maniwala. Amen po ba? If you will always quote financial prosperity verses, and yet, hindi nagbabago ang buhay mo, sa tingin mo, maniniwala sa'yo? No. Sabihin, lukohin mo ang lelong mo. Ikaw nga lagi kang nandito. Lalo, pagka yung kumari mo, ini-evangelize mo, kumpare mo, ini-evangelize mo, pagkatapos, ang ganda-ganda ng mga sharing mo sa Word of God. Pagkatapos, maya naman, pare, pwede ba makahiram ng 50 kasi hindi pa dumadating yung ang sweldo ko. Ganyan. Sa tingin mo, marireach out mo yon, sasama sa iyo yun? Hindi. Sabihin niya, kawawa mo nito, kumpare kong to. Puro Bible. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo, yung mga sinasabi nila, yung mga paghuhusga nila sa atin, mababago yun. Babalik sa inyo kapag nakita nila na nagbabago ang buhay mo. Kaya, why don't we preach financial prosperity? It's because it is our need. Amen po ba? God wants to reveal His glory, and part of God's glory is financial prosperity. Amen po ba? Ang kapahayagan ng kalawalatian ng Diyos, hindi lang naman yan yung Shekinah glory, yung usok sa nagko-cover doon sa Hindi lang yun yung glory na siya sabi. Pag sinabi natin glory, kalawalatian ng Diyos, abi kasama diyan yung ating mga kasaganaan. Amen. Nandun sa mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin ay nakikita ay ang kamay ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So why do we teach and exhort people to practice tithing and giving? Why do we encourage our people to practice generosity? You know why? Because it is the key for your financial freedom. Hanapin sa Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, wala kayong ibang makikita na magtuturo ng susi ng ating pagsagana maliban doon sa prinsipyong yan. Principle of sowing and reaping. Amen po ba? Bakit ito? Kasi kung sino ang nagtatanim, siya mag-aani. Tama? Kaya kahit na matagal ka ng Kristiyano at dumadalo sa church, hanggat hindi nagsisink in, hanggat hindi nababasag ang kadamutan at kakuriputan sa buhay natin, hanggat nabubuhay ka sa pagdududa kaya hindi ka makapag-igapo at kaloob. Amen.
Hanggat hindi mo naiintindihan at ginagawa ang prinsipyong ito ng Diyos, hanggang pangarap at sigaw na lang ang iyong gagawin sa buong 2022. In Christ Jesus, the Lord gives us unlimited favor as we focus on the work to do. Eh hanggang sigaw na lang tayo. I cannot guarantee you about your financial prosperity kung hindi mo ito gagawin. Mga kapatid, it's about time to step out in faith. Sa mga naunang panahon, hindi ka naniniwala sa pag-iikapo. Hindi ka naniniwala sa pagiging, yung tinatawag nating generous giving. Hindi mo pinapractice yan. Aba, I cannot guarantee you. Well, wala namang problema. Umattend ka, sige lang. Pero, hindi ko igagarantiya sa iyo na may magbabago sa iyong financial at material na buhay. Baka maunahan ka pa ng mga bago na challenge, naniniwala. Amen. I remember yung story ng isang bantay ng pintuan. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Yung merong 4 na kitongin, karugtong ng kwento na yon. Sabi ng propeta, bukas ang ganitong oras, magkakaroon ng supply. Taggutom, tagtuyot sa lugar Taggutom, may famine. Nag-declare yung propeta, bukas ang ganitong oras, magkakaroon ng supply. Makakain ng mga tao. Tapos, binigay yung kwento yung tungkol sa 4 na ketongin, yung hindi sila makapasok doon sa lugar nila kasi nga, may ketong Iniiwasan sila. Sabi naman, kaysa naman, maghintay na lang tayo ng kamatayan dito. Kailangan may gawin tayo. Pumunta kaya tayo doon sa enemy's camp. Doon sa kampo ng mga kalaban, nang aaway sa atin. Malay natin, kung halimbawa, tayo'y kanilang bihagin, at least may ginawa tayo. Amen ba? Baka sakali, bihag tayo, pakakainin tayo doon. Kung halimbawa naman ay hindi ganun gawin nila, edi praise God. So, para bang nasa desperation move na yung 4 na ketongin. So, sa madaling sabi po, nagkasundo yung 4, ang ginawa nila, pumunta doon sa lugar na yun. Alam niyo, pagpunta nila doon, yung 4 na ketongin, sabi po ng Bible, hindi ko naihanda yung verse, naalala ko lang ngayon. Pagpunta po nila doon, yung paglalakad ng 4 na ketongin, ang narinig ng mga tao doon sa enemy's camp, yung mga kalaban, tunog ng kabayuhan. Yung yabag ng paanong 4, habang naglalakad, ang tunog na nakarating doon sa enemy's camp, dumadagundong na takbo yung yabag ng mga kabayo. Kaya nataranta sila, nagtakbuhan, nagluluto sila, talya-talyasi, mga minudo, ganon. Hindi, wala naman sa Bible yung specific na Basta nagluluto sila mga pagkain kasi, di ba ganon yung sa camp, may provision na nagkanya-kanyang takbuhan sila Iniiwan bigla yung pagsilip, siguro tao po, ganyan. Walang dumudungan. Sabi ng isa, baka lang yan, baka kunwari lang, nagtatago lang para pagpasok natin, swak tayo, ganyan. Nakapasok na sila, nakatingin na sila ng nakakain na sila ng masarap na niluluto doon. Wala pang humuhuli sa kanila. Sabi nung isa, hindi ba masama itong ginagawa natin? Yung ating mga kababayan, mamamatay na sa gutom, tayo nagpapakasasa dito. Sabi niya, ang mabuti pa, bumalik tayo doon. Ibalita natin sa ating mga kababayan, sabi natin may pagkain dito. Bumalik. Pagkatapos, sabi nung pinuno, sige, magpadala muna ng advance party. Baka mamaya, lang tayo ang tawag doon? Baka sinusubukan lang tayo. Baka, ang tawag doon? Yung parang pinapainan lang tayo bumalik po yung advance party. Sabi nila, okay, libre. Wala talaga. Nung ibinalitang ganun, yung mga tao, nagutom, pasal na pasal. Alam yung salitang pasal na pasal?
Gutom na gutom, lamon na lamon. Ha? Kasi nga taggutom, siguro ang mga pagkain nila doon, mga disukat di ba? Hati-hati. Kasi nga kailangan lahat makakain siguro talagang mga gutom na yun. Abay nang narinig na may pagkain doon sa kabila, takbuhan sila. Alam niyo yung bantay ng pintuan na nagsabi doon sa propeta na, ay kahit na ano pang gawin mo, kahit magbukas pa ang langit, walang mangyayaring ganyan. Ang sabi ng propeta sa kanya, bukas ng itong oras, magkakaroon ng pagkain, pero ikaw, hindi ka makakain. Bakit hindi makakain? Hindi naniniwala O ano nangyari? Di nung nagtakbuhan, nag-stampede, di nayak-yak siya ng mga tao, di hindi nga siya nakakain. Bakit? Namatay Nakuha niyo po ba? Parang hindi kayo na-excite Ano ibig ko sabihin? Yung mga taong hindi naniniwala, yung mga taong wala talagang pagkakataong mapagpala. Amen po ba? We need to be delivered sa ating mga tinatawag na unbelief. Amen po ba? Kailangan makalaya tayo doon sa ating kawalan ng pananampalataya. Amen? Alam niyo, isang tao na para bang nandun na sa under desperation, lahat ng option kinukuha na niya. Amen po ba? Bakit? Kasi wala na Kailangan tayo po umabot sa ganun. Yung parang tipong, Lord, ikaw na lang talaga inaasahan ko Amen po ba? Lahat na lang na aking inaasahan, lahat nawala Nagsara Amen ba? Nawala yung mga ikaw na lang, Lord, bahala ka na. Amen po ba? Kaya sa ating pong pagsunod sa Panginoon in giving our first fruit offering, let's be in that attitude na, Lord, ikaw lang talaga ang aking inaasahan. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Na sa ating pong pagsunod sa Panginoon, manampalataya tayo. This is the key. Yung ating pagsunod, yung ating pong paghahandog ng ating mga first fruit offering, yung ating mga pag-iikapo, yung pagiging generous giver natin, ito ang susi para sa ating financial prosperity. Kung wala kang gagawin, kahit na inalis na ng Panginoon ng sumpa, ang buhay mo mananatili pa rin parang sinumpa. Ulitin ko, sana mag-sink in sa atin to. Ang buhay natin, pagka wala tayong ginagawa, let's say sa area ng financial prosperity, kasaganaan, pag wala tayong ginagawa, ano yung ibig sabihin wala tayong ginagawa? Yung prinsipyo, pag hindi natin ginagawa, principle of sowing and reaping. Pag hindi tayo natutong gawin ang mga bagay na ito, huwag mo sabihin Kristiyano ka, huwag mo sabihin matagal ka na. Hindi nakukuha sa patagalan to. Hindi nakukuha sa pangalan ng pagiging Kristiyano to. It is in what you do. Amen po ba? Amen po ba? Ang buhay mo, ang pagbabago ng buhay mo, nakasalalay yan sa iyong ginagawa at isinasabuhay. Ano sabi ng James, chapter 1, 25 ba yan? James. Ibaba mo muna sa 22. Ayan, sabi, do not merely listen to the word. Okay? Yung pakikinig, madali namang gawin ng makinig Di ba? Bukas mo lang yung tenga mo, makinig ka, okay, gagawa mo na yung isa. Pero ang sabi rito, do not merely listen to the word. And so, deceive yourselves. Instead, do what it says. Amen po ba? Gawin natin kung ano yung sinasabi sa atin. Ano yung tinuturo sa atin. Amen po ba? Kasi ako bilang pastor, hindi naman ako magpapakapagod magturo sa inyo ng mga bagay na ito kung wala itong epekto sa buhay ng tao. Amen po ba? Kasi ako, I am also doing these things since I understand this truth. Amen po ba?
Hindi pwede sabihin, ay, kayo lang ang tuturuan ako mag-ikapo, ako hindi nag-iikapo. Kayo lang ang pinagbibigay ka ng first fruit offering, ako hindi nagbibigay ng offering kasi ako pastor. Hindi ho ganun. Amen po ba? I preach what I do. Amen po ba? I do what I preach. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Kasi pare-parehas tayo dito. Ang prinsipyo dito, kung sino nagtatanim, siya mag-aani. I-challenge ko kayo magtanim, ako yung magtatanim, di kayo lang aani. Mamaya, asa lang ako sa inyo. Nakuha niyo po ba? Sabi rito, do not merely listen. Sabi, makinig ka makinig. Pero, kapatid, huwag lang naman makinig na makinig. Do what it says. Why? Sabi ng verse 25, ito yung kalagayan ng taong nakikinig lang at hindi gumagawa. Sabi doon, the man who looks intently into the perfect law, hindi. Nasaan ba yung aking gusto sabihin? Sige nga, suyurin mo, 23. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. Para daw isang taong humarap sa salamin, tingnan ang itsura niya, pagkatapos pagtalikod, nakalimutan niya ang itsura niya. Sabi sa verse 24, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. And then verse 25, ang sabi, but the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, take note the word continues, not just once, but twice, but thrice, but, ano ba yung pang-apat? Thrice? Hello, nandiyan pa ba kayo? Continuous, ibig sabihin, hindi na puputol. Hindi, sige pastor, magbibigay ako ngayon. Pagkatapos, maghihintay ka na lang. Hindi ganun. Ang sabi nun, continues to do it. Pag nag-ikapu ka na, remember this, pag nagbigay kayo ng first fruit nyo, abay dapat yung continuity ng ating pag-iikapu nandun. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo po ba? Kapag ka nagtutuloy ito yun, sabi niya, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, ano mangyayari sa'yo? He will be blessed in what he does. Yung iba, dito lang nakatingin eh. Hindi nila tinitingnan yung nasa itaas at yung mga nauna pa mga talata. Amen po ba? Gusto ko maintindihan natin ngayon, ang iyong financial freedom hindi nakasalalay sa pagsigaw ng in Christ Jesus the Lord gives us unlimited favor. Kahit mamaos ka niyan sa kasisigaw at mapagod sa kasasayaw sa pagkanta ng declaration song hanggat wala kang ginagawa sa iyong pagtatanim, walang mangyayaring financial freedom. Amen po ba? At alam niyo, maganda dito sa atin, sa tinuturo ng Panginoon, it applies to all generation. Hindi, ang pagbibigay kasi, ang pagiging generous, ang pag-iikapo, ang pagbibigay, ang pagiging mapagbigay, hindi po ito para lamang sa mga may trabaho. Kasi ako, wala naman akong trabaho eh. Asa lang ako sa binibigay ng aking anak, asa lang ako sa binibigay ng aking asawa. Hindi ho. Basta may dumarating sa inyo, ikaw ay may karapatan to practice the principle of sowing and reaping. Amen po ba? Siyempre, alam namang kukuhanin mo sa iba yung ibibigay mo. Hindi. Kung ano ang dumarating sa iyo, diyan ka magdidesisyon. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo po ba yun? Ako, halimbawa, wala naman akong malinaw na, na trabaho kagaya ng trabaho ni Brother Benson. Pumapasok sa ka ba pumapasok? Okay, ano ba, Sister Anna, nasa DepEd, di ba? Hindi mo ako hired doon sa mga company na ganyan. Di ba? Na merong salary, merong fixed salary. Ako, hindi naman ganun eh. Asa lang ako sa biyaya ng Panginoon, pero sa biyayang tinatanggap ko sa Panginoon, I decide to give my tithes and my offering. Alam po ng mga nagbibilang natin, yan.
nagsusulat ako ng pangalan ko, hindi ako nahihiya, lumaki o lumiit, yun talagang tinanggap ko eh. Malay mo, pagka lumiit, sabi, ay, kawawa naman. Hindi, joke lang. Ito na lang pala tinatanggap ni Pastor. Hindi ho, nagbibiro lang po ako. Kasi sabi ko dito, hindi ako mahihiya. Ipagtatapat ko sa Panginoon kung ano yung aking tinatanggap. I will give my tithes and my offering. And by the way, kung yung mga nagbibilang, kung nasisilip nyo hali yung aking mga binibigay, hindi ho yun eksaktong tithes. Yun po ay merong kasama ng offering. Amen. Kaya kung halimbawa, nakita nyo malaki ang binigay ni Pastor, malamang malaki ang offering ni Pastor. Nandiyan pa ho ba kayo? Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Let us do it. Let's do it. Ako pangarap ko po sa ating kongregasyon, yung mga tao, especially yung po mga kabataan natin dito, ang pangarap ko po, darating ang araw, kayo po yung mga magiging mga professional. Sana pagka yung nagiging professional na yung lumilipat na ng simbahan. O kaya pumupunta sa kabilang ibayo. Alam niyo, saan man kayo makarating, kung halimbawa, loobin ng Panginoon, kayo makarating ng ibang bansa. Ha? At doon kayo makapagtrabaho at kumikita kayo ng milyon-milyon. Sana naman hindi nyo makalimutan kayo galing sa Vision Church Valenzuela. Ha? At ang puso nyo pa rin ay nasaan? Sa Vision Church Valenzuela. Meron ba nag-a-abroad? Kunwari, anak o tatay nag-abroad pagkatapos yung pamilya niya kinalimutan na niya? Tapos yung kanyang sweldo, doon niya binibigay sa, naghanap na siya pagbibigyang iba. Wala akong ganun. Dapat ganun tayo mag-isip. Saan ka man makarating, don't forget saan ka nang galing. Amen po ba? Yung iba kasi pagka medyo gumiginhawa ng buhay, nakakalimutan na kung saan sila galing eh. Paano sila nakarating sa kanilang mga kalagayan? Sino-sino yung mga taong naging bahagi na kanilang pag-unlad? Amen po ba? Sabi nga ni Apostol Pablo wala naman ako pero kayo umunlad. Amen. Andiyan pa ho ba kayo? Yun ang pangarap ko bilang pastor. Pagdating sa mga financial and material aspect ng buhay niyo, yung makita ko po kayo, pag pumupunta ko sa church, mga dekotse kayo. Andiyan pa ho ba kayo? Hindi yung pastor. Yung dadating sa church. Oh, bakit? Kasi pastor, naglakad ako, wala akong pamasahe. Alam nyo, acceptable po yun. Yung mga naunang ilang mga panahon. Acceptable yun, lalo na kung malapit naman ang... Pero kung halimbawa malayo ang bahay nyo, ha? Basta dating ka, hingal. Oh, bakit? Ano nangyari? Sinong mabul sa'yo? Wala, pastor. Wala akong pamasahe, kaya naglakad ako. Kanina pa nga ako alas 5 umalis sa bahay. Ako. Sabihin ko kay Lord, Lord, nagkamali ba ako? Nagkamali ba ako ng pagtuturo sa mga taong ito? Amen po ba? Pangarap ko sa inyo yung hindi ho tayo nagiging materialistic, pero gusto kong i-emphasize kasi ngayon yung financial and material aspect. Hindi ho natin iniiwanan yan. Kasama natin. Bakit? Saan? Kailangan mo ba ng pera dito? Ha? Sinong kailangan ng pera dito? Taas ang kamay. O, yung mga hindi kailangan pera, akin ang pera nyo. Hindi nyo naman kailangan eh. O, sino ang kailangan ng bahay at lupa? Baka sabihin nyo, hindi ko na kailangan, pastor, kasi sa langit na ako. Ay, di, sumalangit ka na. Ako, naniniwala ako, hanggat narito ka, kailangan mo ng pera. Magbabayad ka ng Meralco. Magbabayad ka ng tubig. Magbabayad ka ng renta ng bahay mo. Amen ba? Kahit may bahay ka, may amilyar kang babayaran. Saan ka kukuha? Kailangan mo, kapatid. Huwag mong i-deny yan. Kailangan mo. Pero huwag mo namang i-focus ang buhay mo sa pag-acquire ng mga bagay na ito. As long as ginagawa mo yung bahagi mo, you are doing the principle of sowing and reaping, hindi ka kuripot, hindi ka nagwi-withhold ng tithes mo, nagbibigay ka ng first fruit mo, naghahandog ka ng iyong year-end Thanksgiving offering,